Lord. Magsitayo na po ang lahat, mga kapatid. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Basahin ko lamang po ang awit 100 verse 4. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Thank you, Lord. Muli, palakpakan po natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Gayon din po sa nasa Zoom, sa FB Live. Thank you, Lord. At tayo po bang lahat ay nagagalak sa oras na ito? Amen. Amen. Thank you, Lord. Para po sa ating opening prayer, tawagin ko po si Sister Dida. Thank you, Lord. Good morning. Ito natin ang presensya sa Panginoon. Lord, maraming salamat sa araw na ito. Muli sa amin, sa nakarating kami lahat dito ng Diyos. Maraming salamat po sa kalakasan, katatagan, protection, gabay, at pagdala nyo sa amin dito ng maluwalhati. Lord, naway lahat ng mga maririnig namin mga salita mo ay magamit namin sa pang-araw-araw namin buhay at magsilbing gabay namin ito sa aming gawain. Lord, i-bless mo rin po ang aming mga kapatid na gagamitin mo na maghahatid ng mga salita at naway padama namin ang iyong presensya. Lord, salamat sa araw na ito. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Kaya naman po ay ating ibabalik sa ating Panginoon ang pinakamataas na papurit pagsamba. Tawagin ko po ang worship team. Thank you, Lord. Amen. Isang malakas na balakpak naman dyan para sa ating Panginoon. Walang hadlang ang sakit, ano po? Walang makakahadlang sa pagpupuri natin sa Panginoon. Amen. Puri ng Diyos. Sama-sama ulit nating purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga masasayang awitin. Ano po? Wala naman tayong pagkahandugan nito kundi sa Kanya lamang. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hello. Para sa ating awiting pagpupuri, awitin natin, sabik sa presensya mo. Sabik ba kayo sa presensya ng Diyos? Amen. Amen. Thank you, Lord. Umawit at sumayaw tayong lahat. Ibigay sa Diyos ang nararapat na pagsamba. Yes, Lord. Inasa mo sa presensya mo'y muling naranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Amen! Nananabik na makita, luwalhati na
Panginoong Jesus, walay malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Iyong iyo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Iyong iyo. Kasama natin ang Diyos. Tawa natin ang Diyos! Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako malulungkot. Di ako Matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan. Dumaan man Ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa buwan. Di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mangangamba. Di ako Mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tumaan. Dumaan man ako Sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa buwan. Di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Naniniwala po ba natin tayo? Naniniwala po ba tayo nakasama natin ang Diyos niya? Amen. Thank you, Lord. Sa lahat ng pagkakataon, alam natin nakasama natin ang Diyos. Hindi lang yung ganitong linggo, kundi yung araw-araw nating buhay. Kaya absorb natin yung presensya ng Panginoon no, sa ating buhay. Lord God. Thank you, Lord Jesus. Amen. At dahil po dyan patuloy natin paghariin ang anong presensya ng Panginoon sa ating ngayong araw Amen. na ito. Thank you, Damhin Lord. natin ngayong araw na ito. Hallelujah. Kantayin po natin for our worship song, Tugon ng aking puso. Awitin po natin. Tugon ng aking puso. Tugon ang aking puso sa iyo, Panginoon. Ay magalay ng papuri at pagsamba. Dahil sa iyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y taglay. Muli kamay natin, tugon ng aking puso. Tugon ang aking puso. Yes, Lord God. Sa iyo,
dahil sa iyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y taglay. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Amen, Lord. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Muli, katay po natin. Tugon ang aking puso. Tugon ang aking puso. Yes, Lord. Sa iyo Panginoon. Amen, Lord God. Ay magalay ng papuri at pasamba. Dahil sa iyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y taglay. Muli, katay po natin. Tugon ang aking puso. Tugon ang aking puso sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Ay magalay ng papuri at pasamba. Dahil sa iyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y taglay. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso mo. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit! Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas sa pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Muli, loobin! Loobin mo ang buhay
sa'yo lamang kami magtitiwala. Ba-ba-ba-ba-ba, chika, mana, chanta, na, na. Hallelujah, ba-ba-ba-ba-ba, chika, mana, chanta, na, 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 na. Hallelujah, hallelujah. Ba-ba-ba-ba, chika, mana, chanta, na, 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 na. Ba-ba-ba-ba, chika, mana, chanta, na, 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 na. Oh, hallelujah. Purihin ang kanan mo. Sa'yo ang kataasan ng pagsamba. Oh, tanggapin mo aming Ama. Ang aming pagpurit pagsamba sa'yo. Walang hanggan. Oh, walang hanggan. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ang Holy Spirit, anyayahan natin ang banal na Espiritu. Oh, come Holy Spirit, oh, manguna ka. Oh, come Holy Spirit, manguna ka sa bawat isa. Oh, kami bukas, pumasok ka. Banal na Espiritu. Hallelujah. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat, Banal na Espiritu. Sinasamba kita, minamahal kita, ang buhay kong ito ay alay sa'yo. Sinasamba kita, minamahal kita, ang buhay kong ito sinasama, mahal kita, ang buhay kong ito ay alay sa'yo. Sinasamba kita, minamahal kita, ang buhay kong ito ay alay sa'yo. Sinasamba kita, minamahal kita, ang buhay kong ito ay alay sa'yo. Sinasamba kita, minamahal kita, ang buhay kong ito ay alay sa'yo. Sinasamba! Sinasamba kita, minamahal kita, ang buhay kong ito ay alay sa'yo.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa pakikinig ng tatlong mensahe mula sa salita ng Diyos. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa atin lahat. Purihin ang ating Panginoon. Ang unang mensahe po ay nasa awit 18 verse 13. Ang Diyos na ito ay ganap ang gawa at maasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mayroong nasa at naghahanap ng kanyang kalinga. Ang salita ng Diyos. Thank you, Lord. Magsiupo na po tayo mga kapatid para marinig nating maayos ang mga mensahe ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Okay na po. Thank you, Lord. Ang pangalawang mensahe, matagpuan natin sa unang Korinto 12, 4 hanggang 7. Iba't iba ang kaloob, ngunit isa lamang ang espiritong nagkaloob na ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob ng naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Ang salita ng Diyos. Ang pangatlong mensahe po ay matatagpuan natin sa Hebreo 4:16. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Purihin po ating Panginoon, mapagpalang Sunday po sa ating lahat. Sinasabi nga ng mga mensahe na tunay na ang gawa ng Diyos ay ganap, maasahan natin ang kanyang salita. Siya ang kalasag at ang pangako niyang kalinga sa lahat ng humahanap sa kanya ay mapapasa atin. At sinasabi nga po na iba't iba ang kalob sa atin, ngunit isa ang Espiritong pinagkalob sa atin, iba't iba ang paglilingkod, ngunit isa lang ng Diyos sa ating pinaglilingkuran, at siya ang Espiritu ay sumasa atin, at sinasabi po na pinapaalala sa atin na ating Panginoon na lumapit tayo sa ating Panginoon, wag na tayong mag-atubli, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa o magpapetiks-petiks pa. Sa paglapit natin sa ating Panginoon, sabi nga, now na, ngayon na sinasabi na tunay na mahabagi ng ating Panginoon at sa panahong kailangan natin ng kanyang habag ay narariyan ang habag ng ating Panginoon. Purihin po ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa pagbabalik papuri. Pasalamat sa Panginoon. Tawagin ko po Sister Loida. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. Una sa lahat, humihingi ako ng sa inyo na isama niyo ako sa inyong mga dasal. Kasi last month na check up ko sa Mandaluyong, nakitaan ako ng mga symptoms na bumabalik uli yung dati kong sakit. Hindi siya hindi siya basta nakalimutan ko na. Oo, yun, yung bang, kasi siyempre interview ka nung doktor mo, nung psychiatrist, tinanong niya ako, ano ba nararamdaman ko? Sabi ko, Dok, nararamdaman ko na naman po na parang may taong gustong gumawa ng masama sa akin. Tapos pag yung may event na mangyayari,
hindi na nawawala sa isip ko yun. Gumagawa na ako ng eksena kung ano magaganap do sa event na yon. At yun nga, para hindi maging aggressive yung sintomas ko, bawal na bawal sa akin ang magpuyat, saka yung mag-travel outside Metro Manila. Hindi ako pwedeng pumunta ng probinsya kasi baka mamaya ang bumalik naman, yung may naririnig akong bumubulong-bulong sa akin. Yung 1 milligrams kong gamot ay ginawa uling 2 milligrams. Kaya yun po na humihingi po ako na isama niyo ako sa dasal na bumalik uli yung ano na tuluyan na akong gumaling sa aking sakit. Kaya po rin po ating Panginoon. Thank you, Lord. May salita po ang ating Panginoon sa Panaghoy 3:25 at ang sa 31 po. Si Yahweh ay mabuti sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa 26, pinakamabuting magagawa ng tao ay buong tiyagang maghintay sa pagligtas ni Yahweh. Ang mabuti sa isang tao siya ay matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Sa 31 po, Panaghoy 3:31, mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Ngunit bagaman siya ay nagpaparusa, hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya ikatutuwang tayo'y saktan o pahirapan. Hindi nalilingid kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban. Alam niya kung sinisikil ang ating karapatan. Hindi maikakaila sa kanya kung pinipilipit ng hukuman ang katarungan. Thank you, Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Sino pa po? Sister Luz. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Mapagpalang Sunday po. Happy Sunday sa ating lahat. Nagpupurit, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon. Muli na naman akong magkakaloob sa Kanya na sobrang labis-labis na papurit pasalamat sa ating Panginoon. Doon sa pagkaka-stay ko sa Leo ng 1 week, maraming sinamahan ako ng ating Panginoon. Unang-una sa lahat, nakapag-blood camp po ako. Naka-avail ako ng free anti-pneumonia vaccine sa aming health center na para sa mga senior, napakamahal po nito na talagang alam ni Lord yung kakayanan mo sa mga pinansyal. Kaya talagang dapat hindi ako kasali, pero ang bait ng chairman namin, nagawa nila ng paraan na mabigyan ako nung araw na yon ng last Thursday ng free na anti-pneumonia. Tapos salamat sa Panginoon kasi natapos rin yung check-up ko po sa neuro. At thank you, Lord, na kahit wala yung original kong doktor, in-endorse ako doon sa isa pang doktor na siyang nag-evaluate uli sa akin. Nagpupulit, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi okay lahat yung resulta ng blood chem ko. Salamat sa mga prayers. Salamat po talaga. Kasi nakakatawa yung doktor dahil sabi niya na after all the check-up, mga test na ginawa sa akin, okay yung lumabas sa blood chem ko. Sabi nga nung doktor na kausap ko, sabi niya, ma'am, sabi niya, napakaganda ng result ng blood chem mo. Alam mo ba yung result mo, pandalaga? Oo, talagang hindi ko maano na hindi ko i-share yun. Kasi yun talaga yung sinabi ng doktor. Tapos yun, alam ko naman ang mga doktor na talagang, kumbaga parang pinaparelax niya yung mga pasyente, ganyan. Kasi sabi niya pa, ma'am, ilang taon ka na ba? Sabi ko, 64 na ako. Tapos, sabi niya, hindi ka naman mukhang elderly. Sabi niya nang gano'n. Alam mo, sabi niya, sabi ko sa doktor, Dok, parang kinilig naman ako dyan. Sabi ko nang gano'n. Yun, hanggang sa matapos nga yung aming check-up, ganyan. At ang isa kong pinapagpurit, pinapagpasalamat sa Panginoon, talagang napakabait ng ating Panginoon na
talagang God of many chances ang Lord kasi sa Tuesday po, October 22, ay 65 years old na ako. Yun. Ah, sa kabutihan ng Panginoon, salamat sa na-bless ako ng napakabait na anak na talagang pinagtiyagaan ako nung nagkasakit ako. Lahat talaga ginagawa niya. Mga pamangkin ko, apo, ganyan. Mga kapatid ko na talagang dahil sa Panginoon, binigyan niya ako ng chance sa gumaling at makakarating na 65 years old. Akalain niyo yun na parang magamit pa ng ating Panginoon. Yun. Yun nga, salamat talaga sa ating Panginoon na talagang yung chance na binigay niya na dahil kung hindi ako minahal ng Panginoon, sabi ko nga noong mga time na talagang sobrang grabe pa yung pagkakasakit ko, eh parang hindi na ako gagaling. Pero sa pagmamahal ng Panginoon, hinayaan niya na makakarating ako na 65 years old. Wow! Na yun, salamat talaga sa Panginoon. Thank you, Lord, sa added year sa Tuesday. Okay naman ang aking GCash. Hindi, joke lang. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabi po sa awit 31 verse 19, ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas, malasin hinuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nagtiwala sa iyong pagmamahal. Thank you, Lord. Sino pa po? Sister Regine, palakpakan po natin ating Panginoon. Ay, good morning po. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi ngayon po nakumpleto na naman ang aming family dito sa church. Since ngayon nga po ay family day natin. Ha? Sorry, boss. Ha? Ang kasama natin ang Diyos. Uy. Okay. Ayun nga po, nagpapasalamat po ako dahil buo po kami ngayon. At saka nagpapasalamat din po ako kasi dahil nga po kakastart ko lang po dun sa bago kong work, medyo syempre, syempre dahil nagsisimula pa lang po sa work, medyo wala tayong panimula, ganon. Pero si Lord, ang bait-bait niya kasi nagbibigay po siya ng mga taong nagbibigay po sa amin, sa akin ng blessing. Kagaya po nung yung pinsan ko po na si Chris, siya po yung nagpo-provide sa akin para dun sa mga kailangan ko na pang-boosting ng advertisements para sa trabaho na hindi po talaga siya maliit na halaga. Na sobrang nakakatuwa po dahil yun po ay gusto niya pong gawin para sa akin na makapag-share siya ng blessings niya sa akin. Kaya thank you, Lord, kasi may ginagamit siya ng mga taong instrumento para mag-provide po sa sa journey na binibigay niya sa akin ngayon. Tapos nandiyan po si Daddy para magbigay sa akin ng mga pangangailangan ko po na pambaon sa work dahil nga po wala pa yung first pay ganyan. Tapos last 3 days, andyan po yung isang tito ko po dito para mag-share po ng blessings niya sa akin, sa amin, na si Tito Hill. Dahil po, meron din po akong kailangan bayaran para dun nga po sa mga working clothes na kailangan po, na required. Tapos nandyan din po si Mama, na na nilibre niya po ako nung yung isa ko pong parcel sa Shopee na imbis na ibabawas ko po doon sa allowance ko. Si Lord na po yung nagkukusang magbigay ng mga tao na tutulong sa akin. Ayun po, tsaka ayun po, yung ate ko po nandito siya ngayon. Kaya thank you, Lord. Yun po, salamat. Thank you, Lord.
Sabi po sa awit 33 verse 20, sabi po, ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. At sinasabi sa unang kronika, 29, 10b to 11. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob ng na aming Ama. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagkatagumpay pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Thank you, Lord. Ngayon naman po, meron pa po ba? Kung wala, Sister Dida, palakpakan po natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Um, Good morning ulit sa lahat. um, Unang-una, nagpapasalamat ako in behalf of my family kasi namatay si mama. Eh, nung nadala si mama sa ospital. First day ni mama sa ospital. Hanggat nawala siya sa amin, hindi niyo kami binitawan. Kaya masakit sa loob ko mawala ng ina. Kahit pa sabihin, may mga pagpamilya na kami. Siyempre, iba yung nanay na nagka-guide sa amin. Kasi, ah, si mama ang nagsilbing kaibigan namin, comforter namin, best friend namin, nanay namin, tatay namin, siya lahat-lahat sa amin. So, ah, hanggang ngayon, parang ang sakit-sakit sa loob namin na nakita. Kada umaga, gabi, sisilip ka sa kwarto niya, wala na siya. Sakit-sakit talaga. Sakit sa dibdib. Ah, Gaya nga ng sabi namin, paano ang Pasko natin ngayon? First time natin magpapasko na wala si mama. So sabi namin, nag-uusap kami magkakapatid. Tuloy ang buhay. Tuloy ang laban. Ah, Dapat bukas kasama ako sa kanila kasi celebrate namin yung 40 days niya. Hindi ako makasama kasi gawa ng nandyan si Tintin, nandyan si Kel papasok sa school. Ayoko namang iwanan sila. So sana maintindihan ako ni mama. Ang ang pasasalamat ko lang kasi hanggang ngayon nandyan kayo para sa amin. Thank you. Ang unang pinagpapasalamat ko, yung grades ni Tintin ni Kiel. Kahit almost 1 month na absent niya, line of 8 kami lahat, kahit hindi siya nakapasok sa top. Kasi yun ang hangad niya. Yung lagi ang ano na niya. Nag-promise naman sa mami niya na nag-promise naman niya sa mami niya na kahit wala siya sa honors ngayon, pinramis kita niyang kunin ulit yung dito. Pangatlo, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nasa kami dito. Sana magtuloy-tuloy yung pagsama-sama pagpupunta namin dito. Yan kami nagkalakasan lagi. Yeah, thank you, Lord. Thank you, Lord. Parehas kami ni Sister Dida na dumaan yung time na talagang kahit hanggang ngayon ay nalulungkot. Pero ang sabi po ng ating Panginoon sa unang Thessalonica 5:16 to 18, magala kayong lagi, maging matyaga sa panalangin, pagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. At sabi rin po sa Roma 5:1 and 2, Thank you, Lord. Yamang napawalang, sa 2,
So magitan nga niya'y natamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Thank you, Lord. Ngayon, sa sumpo, meron po ba magpapasalamat? Sister Josie, nais niyo pong magpasalamat kay Lord? Medyo mahina ang signal dun eh. Wala po, isa taang nakaasas. Okay po. Kung wala na po, dadako na po tayo sa... Opo, Sister. Sige po, Sister Josie. Pwede po. Hindi Pwede po, Sister. Sige po. Sige po, Sister Josie. Talagang yan, sa gawain lang po natin kasi napahina po talaga dyan po. Wala po eh. Gusto ko sana magpuri sa pagpasalamat. Para po sa ating special number, takan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Maging sa sumpo, magandang umaga din po. Lalo higit po sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Ako po ay sobra-sobra pasalamat. Nagdaangan karawan itong October 13 at talaga po, Panginoon, na sobra-sobra po kung masayang masaya dahil ako nga po ay nag-60 na. Sweet 60 years na po ako nitong October 13 na nagdaan. Kaya po ako po ay sobrang pasalamat sa ating Panginoon dahil narating ko po yung ikalawang yugto ng ating buhay. Talagang at nawa po ay mas lalo pa akong gabayan at ingatan lagi kami ang buong pamilya, lahat po tayo ng ating Panginoon. At talaga po ako po ay sobra aking pasalamat. At yun nga po, yung aking pong pag-celebrate, sobra pong masaya. Kaya thank you Lord po sa lahat po ng blessing. Yun lang po, thank you Lord. At ako po ay hahandugan ko lang po ang ating Panginoon ng isang awitin po Panginoon para sa iyo at napakaganda po ng laman din ng awiting ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, hindi
Kaya ika'y sasambahin, pagkid manay magdilim. Jesus, lagi kong awitan, ikaw lamang. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman, kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon paman. Ilakad tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinili mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ko noon paman. Pangibad sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon paman. Kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon paman. Inibig mo ako noon paman. Inibig mo ako noon paman. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Glory to God. Thank you, Sister Josie. Para naman po sa ating love offering song, tawagin ko po si Brother Kenneth. Happy birthday rin. Thank you. Ha? Hindi. Thank you Lord po rin po ang Panginoon. Tagal ko nang gusto i-share to. August pa. Kasi
Papasalamat lang ako sa Panginoon Diyos kasi sa lahat ng pagpapala na ibinigay niya at sa opportunity na mga bagong yung opportunity na binigay sa akin, and then kung paano pa mas magagamit sa gawain. Gusto ko lang share at magpasalamat sa Panginoon kasi yung August to na natuto nga akong, ito, number one na pagpasalamat ko is yung natuto nga akong mag-drive. At August pa nga nun, sakto, parang, patapos na ng August, pero saktong kung umalis sila Ninong at si Ninang na sila, Brother Jerry, Sister Nelsa, so wala magdadrive papuntang Makati. So, ako naman tong si Bago lang, syempre, parang takot ako sa highway. Bilis eh. Ganoon eh. Pero po rin ng Panginoon Diyos kasi, nung simula nung natuto ko, parang natural na sa akin na ko talaga mag-drive. Kasi, parang, although nakaranas ako mag-drive, pero isang diretso lang dun sa San Juan, sa Batangas dati, dala yellow jeep. Na mga nakakalala ng yellow jeep, alam nyo naman yun, yung malaking pangbuhatan dati. Tapos talagang sobrang manginig yun eh. Pero, yun nga, matagal na panahon na yun. And then ngayon nga, natuto ako mag-drive. Puri ng Panginoon kasi, nakakataba ng puso. Sa pamamagitan nun, nagagawa kong, ayun nga, sabi namin nadadala ko sila mamalos dito kasi talagang, hindi lang requirement eh. Kumbaga para sa akin is yung, yung tungkuling inatakot sa akin ng Panginoon Diyos. Kasi ang bit-bit ko, bukod sa aking mag-ina is yung, dalawa sa worship team. Tapos ako, tapos si Mama Luz. So parang, pag nawala sila, parang medyo, syempre, medyo kulang sa gawain. Nagpapasalamat din ako sa pamamagitan nun kasi nagagawa akong, natuwa lang sa Panginoon kasi naging much closer ako sa mga kapatid ko. Pero, kasi totoo lang kasi, na-share ko nga ito nun sa kanila na talagang, kasi, tawag ito, yung, dati nun talaga, naging burden sa akin na parang iniwanan ko nga si Denise nun na bilang panganay nun dati, nawala ako. Parang, yun nga, parang nagbuhay. Yun nga, parang nagbuhay ako noon na parang, yung high school talaga dapat talaga maaga ako nakapagtapos eh. Pero yun nga, nung panahon ng high school, nung nasa Leo pa ako, talaga nagpariwara, banda-banda, ganon. Tapos, hanggang sa napunta sa San Juan. So, parang nangyari kasi, naiwan si Denise sa family namin as yung siya yung pumalit ang panganay. So, sabi ko, parang naman ako nung dinadala niya yun. And then, yun nga, medyo naka-open ko sa kanya na kahit papano ngayon, nakakabalik ako sa kanila as bilang kuya nila. Yun, natawa ko, nagagala ako sila, kahit papano nakakatulong kami. Nakakatuwa kasi puri ng Panginoon, lukuban ng banal na dugo yung asawa ko, talagang ginagamit din siya ng Panginoon Diyos at talagang open siya na talagang tanggapin. And siya rin po ang ginamit ng Panginoon para makabalik din talaga ako sa gawain. Kasi talagang, ewan ko, talagang ako sa trabaho noon, tapos biglang sinabi niya na, ba't di ka umatid sa church niyo ulit? Talaga ba? Sige. Parang yun. Tapos si Lord, by grace, binalik kami sa gawain. May bit-bit pa kami ngayong bago na hopefully, ganyan din daw ako noon kaliit. So, purihin ng Panginoon. Papasalamat ko rin po talaga lahat ng protection niya sa trabaho. Bagamat nandoon yung hirap ng trabaho, yung toxicity ng trabaho, pero may tinuturo ang Panginoon Diyos na talaga magpakatibay. Pero siyempre, nagpe-pray pa rin ako ng opportunity sa Panginoon para makatugon sa pangailangan ng anak ko, makatulong din sa pamilya ko, sa mga sa buong family namin. And then, pagpapasalamat ko rin tong kahapon. Alis kami, yung sasakyan namin, aksidenteng nalagyan ng diesel. Unleaded kasi yun. Yung sasakyan. Pero nakakatuwa noon, sabi asawa ko, buti hindi ka nagagalit. Kasi ako naman parang sa ganun, naranasan ko naman, parang siyempre, yung tao bago lang. Ginagawa niya lang yung trabaho niya. Pag nagkamali, parang, siyempre, ba't ko pa yun, parang tulad sa iba na, hindi eh. Lumapit naman alam mo, yung bilis lang ng Panginoon Diyos, kasi parang nakatitig lang akong ganun eh. Parang sabi ko, ano nangyari? Ito sabi, pinapatay. Ang sumunod na pagpapasalamat ko doon is yung boy na naglagay
yung nag-ano sa gas is honest siya. Hindi niya kami pinalis muna na nasiraan sa daan. Sinabi niya kagad na, sir, pakipatay mo muna ng ano kasi mali daw po yung nailagay. Hanggang sa nagdatingan na yung parang manager, parang vice manager yata isa. Tapos inassistahan kami sa parang garage nila. Tapos dinrain. Ayun, pinapunta muna kami dun sa may malapit na coffee shop. Nagpapalamig muna. Hanggang sa wala. So, humihingi ng paumin sa akin yung manager, gano'n. Thank you daw kasi hindi mainitin yung ulo ko. Sabi ko, hindi. Lagi ko kasi sabi kahit sa asawa ko kasi, siyempre, nag-alala din siya doon. Sabi ko, 1 in a million kasi yung mga ganyan pangyayari, mararanasan natin yan eh. So, di natin may iwasan eh. Puri ng Panginoon kasi talagang na-drain, nalinis, libre kaming gas. Pero, tawag dito, nakaalis kami ng maluwalhati, gano'n, ligtas, puri ng Panginoon. At yung kasunod nun, pagdating pala ng Cavitex, wala na pala akong balance. Pabi yan, paano pag dumaan tayo niyan, nagpapanik na kami mag-asawa. Pag napadaan tayo dyan, bayad ng 2,000. Alam mo, puri ng Panginoon Diyos, pagdaan, hindi naman nababasa yung card namin kasi lagi yan, alam nila din sa kanidana yan. Laging titigil kami doon sa toll gate para lang ibigay yung card tapos sila mag-swipe. Alam mo, nung kaorasan na yung kahapon, pagdaan ko gano'n, nabasa, -1. Pinadaan lang ako, parang sabi ko, nangyari, thank you Lord. Kasi talagang kaorasan na ng haba ng pila eh. Tinetesting din talaga kami ni Lord na, ayan ha, paano nyo haharapin to? Parang, yung asawa ko, sa Gcash, ayaw kumunik. Nakakunik lang, nakapag-load lang ng Gcash, nung nakalagpas na kami. So yung parang talaga, sabi ko lang, galing talaga ni Lord, talagang tinetesting kami mag-asawa. Pero talaga yung pagpapala niya sa amin. So, ito nga, sa bagamat sa lahat ng pagkakasala ko, at sa lahat ng pagtalikod ko sa Panginoon Diyos, hindi niya pa rin ako pinabayaan. Yung grace niya pa rin ang talagang sa akin, talagang gumagabay sa amin. Lalo na sa aking anak. So, itong kantang to, handog ko sa Panginoon Diyos. Alam na ito ng marami, pero this is who am I. Choose to light my way from my ever-wandering heart. Not because of who I am, but because of what you've done. But because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossing the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours, I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would come after the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. But because of
because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossing the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Purihin po ang Panginoon. Thank you, Lord. Glory to God. Thank you, Brother Kenneth. And naman po para po sa panalangin sa tithes and offering, Sister Rose. Thank you, Lord. Magsitayo na po tayo mga kapatid. Magsitayo na po tayo mga kapatid. Thank you, Lord. Mga kapatid, yung nasa Zoom, kung mayroon po tayo mga envelope, sabay-sabay po natin ito ng ating mga kamay at panalangin natin ito. Thank you, Lord God. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan yung anak na si Jesus. Ama, tinataas namin, Panginoon, Lord God, ang aming mga ikapo, ang aming mga handog sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Lord, basbasan mo ito, pakabanalin, Panginoon, Lord God, upang magamit ito, Ama, magiging bahagi sa paglago sa iyong gawain, sa iyong templo, higit sa lahat sa pagpalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Amang banal kalakip nito, Panginoon, dalangin ko, Lord, ang lahat na pinanggalingan nito, Panginoon, Lord. Ito'y bahagi sa lahat ng pagpapala mo sa bawat isa. Kaya mang banal, Lord God, ang lahat ng mga negosyo, lahat ng resources ng aming mga kapatid, Panginoon, mga tindahan man ito, gaano man kaliit, kalaki. Lord God, lahat ng gawa ng kamay ng aming mga kapatid. Lord Jesus, patuloy mo itong palaguin. Patuloy mo ito, Lord God, pagpalain. Bigyan ng proteksyon, kalusug at kalakasan sa bawat isa. Ganon din po ang aming mga kapatid na may mga sasakyan sa lansangan, mga kotse, motorsiklo man ito, Lord, pakaingatan mo po ang bawat isa, Panginoon. Lord, ikaw ang gabay at ilaw nila, Ama, sa lansangan na makauwi sila na mulang pag-alis hanggang pag-uwi ng ligtas. Ganon din po ang aming mga kapatid na ang hanapbuhay na nagtrabaho. Dalangin ko, Lord, bigyan mo sila ng kalakasan, kalusugan, kaligtasan saan man sila naroon at karunungan sa kanilang mga trabaho. Ganon din po ang aming mga kapatid na sa malayong lugar na patuloy sumusuporta sa iyong gawain. Lord, abutin mo sila na iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Sila man ng kaligtasan saan man sila naroon. Ilayo mo sila, Ama, sa lahat ng Ama ng kapayapaan, ang bawat tahanan, pagkakan. Lord, pagpalain mo sila, Ama, dahil ikaw din po ang naghatid sa kanila, Panginoon. Sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Ano man po ang kanilang mga kahilingan, ano man po ang kanilang mga kabigatan sa buhay, Ama. Patuloy mo sila, Lord God, sa mangalan. Dalangin ko, Lord, na ang lahat nilang kahilingan ay tugunin mo, Ama, na ayon sa iyong kalooban. Lord, tapat kang Diyos. Ikaw ang Diyos, nag-isang Diyos mula noon hanggang ngayon. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, Panginoon. Kaya, Lord God, sa iyong mga pangako, Ama, sa Malakias, sabi mo, Ama, ibigay ninyong buong buo ang iyong mga ikapo upang magamit sa lahat na pangailangan sa aking templo.
Subukin niyo yung gawin ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan sa langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. Ganon din, Ama, may pangako ka po, Lord, sa iyong mga salita, Ama, sa Ecclesiastes ko, Panginoon. Sabi niyo, ialay mo ang inyong mga handog na may ngiti sa labi. Magbigay kayo ng iyong ikapo na may galak sa puso. Salamat, Panginoon. Maghandog kayo sa Panginoon ng bukas, ubos iyong kaya at pagiging bukas palad kayo sa Kanya, gaya ng ginawa niya sa inyo. Siya ay masaganang gumanti, gantihan Kanya ng 7 ibayo. Salamat, Ama, sa mga salita mong ito. Salamat, Ama, sa mga pangako mong ito, Panginoon. Kay Lord God, nawa ang bawat isa, Ama, hipuin mo aming mga puso, Lord. Lalo nang hindi pa nakapagkaloob, Ama, upang maranasan nila ang masagana mong pagpapala ang kung gaano. Kaya Lord God, maraming salamat, Ama, sa mga pangako mong ito at patuloy mong binuhos, Panginoon, Lord God. Salamat, Ama, sa pag-ibig mo sa bawat isa, sa pagbigay mo sa amin ng pagkakataon na kami ay makapaghandog sa iyo, makasunod sa iyo sa mga banal na kautusan. Mga banal, wala po kaming mahandog sa iyo. Kaya ang papuri at pasalamat sa pangalan yung anak na si Jesus, sa gabay at patnubay ng banal mong Espiritu na maghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Kaya naman po, manatili po tayong nakatayo sa mandali bilang paggalang sa salita ng Diyos. At ngayon po ay dadakon tayo sa pagpahayag ng salita ng Diyos. Welcome po natin si Brother Ray Baguio. Palakpakan po natin, Panginoon. Thank you, Lord. Isang mapagpalat na buhay na umaga sa ating lahat. Kumusta po kayo? Amen. Salamat sa Diyos. Thank you. Sir Josie, wala yata last week, you know? Yun. Bumawi siya ngayon. May kasama pang love offering song. Walang ganun si Lord eh, no? Hindi ka babawian, pero ikaw ang bumabawi sa Kanya. Thank you, Lord. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Genesis. No? Ngayon po ay pagtuturo patungkol sa mag-asawahan. No? Ito ay, ang pagtuturong ito ay refresher na lang sa atin. Ano po? Na, kumbaga, ang samahan na mag-asawa ay dapat paigtingin natin. Ano? Maging halimbawa tayo, lalo na sa mga kabataang narito sa ating mga harapan. Ano? Nabuksan na po sa Genesis 2 verse 18 to 23. Basahin ko na po. 2:18 to 23. Basahin ko na po ha. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na mga kasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa impapuwid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubayan nito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang tinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan ng lahat ng ibon sa impapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makakatulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na ito'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas narito na ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya
ginawa. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Samahan niyo po muna ako manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pagkataong pinagkaloob sa amin na pagsasaluhan ang tinapay ng buhay, Lord. Salamat sa mga kapatid ko na narito. Nawa ang salita mo na aming pagsasaluhan, hindi lamang manatili sa amin, Ama, kundi maibahagi namin sa mga taong aming nakakasalamuha. Lord, bigyan mo kami ng tenga na marunong makinig, puso at isipang marunong umintindi, Lord, sa iyong mga salita. Ako naman, Lord, ako'y nagpapalinis sa iyo. Alam mo po ang aking kahinaan. Lord, patawarin mo ako upang sa ngayon ay karapat-dapat, Lord, na magamit mo, maging daluyan ng iyong salita sa umagang ito. Lahat ng lalabas sa aking bibig, Lord, ay nanggagaling sa iyo lamang. Kaya tatayo lamang ako sa harap ng aking mga kapatid, ngunit kayo magsasalita para sa akin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Father, the Son, the Holy Spirit. Thank you, Lord. Nung tumawag sa akin si Sister Rose, nung Wednesday ba yun, Sister? Wednesday yata. Sabi ko, hindi obligasyon ang paglilingkod sa Lord. Ito ay isang pribileyo. No? Isang pribilehiyo na maihayag ang kanyang kabutihan. No? At nagpapasalamat ako sa Panginoon na magagamit ulit ako sa araw na ito. No? Sa ating nabasa kanina, no? Paano daw ba ginawa ng lalaki, ng paano ba ginawa ng Panginoong Yahweh ang babae? No? Kaya nga special ito mga babaeng ito. Eh. Special. No? Special ang pagkakalalang. Di ba ang lalaki, paano ba nilalang ang lalaki? No? Gumawa sila ng hinulmang putik, no? Tsaka hiningaan. No? Ang mga babae, kinuha sa tadyang, wala pang anesthesia. Pinatulog lang. Pinatulog lang, wala pang anesthesia. No? Kinuha sa tadyang. So itong mga kapatid nating kababayan ito, mga special yan. Kaya dapat ginagalang yung mga yan. Dapat, iba kasi, no? Kaya kung yung sabon ko, iba yung sabon nila. Tama po? Kung ang sabon ko ay Safeguard, dapat sa inyo, Dove. Kasi iba nga, special nga. Hindi po special child, no? Kundi special ang pagkakalalang ng Diyos. No? Thank you, Lord. Itong nakaraang linggo po, ay nagkaroon kami ng QMS. No? Alam niyo naman po ang government, kailangan po na i-check yung quality management system. No? Bawat ahensya ng gobyerno, meron pong chine-check, no? bago sertipikahan yung tinatawag na ISO 9001. So, yun yung standard, no? Yung tinatawag nilang international standard. So, meron ginanap na quality management system. So, bawat may mga aspeto silang chinek kung nakapasa ba yung aming tanggapan. So, lahat kami, tulong-tulong from alikabok to mga papel na kailangan. So, sa awat grasya ng ating Panginoon, in short, ay natapos po. At sa awat grasya ng ating Panginoon ay pumasa naman ang aming tanggapan dito sa may Buendia, sa may STWLPC building. So, ginanap yun maghapon, no? Maghapon ng Huwebes dahil wala nga pasok nung Monday to Tuesday. Kasi nga, may ginawa yata sa PICC ba? O kaya sa Luneta, Barangasiyan. So, yun po. So, naganap at ito ay, ano ko lang po, ibabahagi ko lamang po. Ano ba yung ISO? Ito yung International Standard Organization na nagsesertipika doon sa 9001, no? Yung Quality Management System. Ito yung mga negosyo o tanggapang nagpapatakbo sa mga sektor ng produksyon o serbisyo naglalapat ng ISO 9001 Quality Management System sa kanilang mga negosyo o tanggapan upang matiyak ang kanilang kalidad, upang malutas ang mga posibleng problema na hindi
hindi na mangyayari muli at upang lumika ng kasiyahan sa mga kliyente, sa makatuwid, ang sistemang ito ay talagang inilapat hindi para sa mga produkto, kundi para sa negosyo at tanggapan kung saan ginagawa ang kalakal at serbisyo. So mayroong standard na pinatutupad. Mga kapatid, gano'n din ang paglilingkod natin, no? Sa ating Panginoon. Meron din tayong standard. Kaya nga meron tayong tinatawag na ay punctual. Ano po? So, ito lang yung pamamaraan ng ating Panginoon upang ang bawat aspeto ng paglilingkod natin ay makasunod tayo. No? I-check mo yung ay punctual. Bawat letra may ibig sabihin. Hindi ko man po kabisado yung ay punctual. Sister Luz, no? Kabisado niya yan. Pero, doon, bawat aspeto ng paglilingkod ay chinecheck yan. No? Nakakasunod ba ako sa ganitong aspeto? Hanggang sa masabi mong ako ay lingkod ng Panginoon. No? Nakakasunod ba ako doon sa mga maliliit na bagay? Kung hindi ako makakasunod doon sa maliliit na bagay, gaano pa kaya yung malalaking bagay? Ano po? So, kay malaki at maliit yan, dapat sumunod tayo. No? Amen? Sa ating pag-aaralan, ganoon din po, no, sa ating pag-aasawa, sa ating bilang mag-asawa. Sino ba may mga partner dito? Wala yung partner ko eh. Yung mag-asawang si Sister Rita at si Brother, ulit, ano pangalan? Si Brother Ramin. No? Isa ito sa mga natutunan din namin ng Family Foundation. No? Sana po ay makasama po kayo. Itong mga ito po, yung iba po dito sa amin ay talagang produkto na ng Family Foundation. May mga seminar doon, 3 days ang seminar, and then magre-renewal of vows po kayo. Sa susunod na panahon po, kayo po ay isasama po namin. Amen! Thank you, Lord. Tandaan po natin na ang marriage is a God-ordained. No? Bakit ba, ano ba yung unang tawag dito, himalang ginawa ni Jesus? Sino po nakakaalam? Yung unang himalang ginawa ni Jesus sa Kanaan. Sa wedding. Bakit kaya sa wedding itinapat ng ating Panginoon ang kanyang unang himala? Anong ginawa ng ating Panginoon? May nakakaalam po ba? Yung tubig, ginawang alak. Kasi nga naubusan na ng alak, wala nang hahanda eh. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesus, ay sabi nung isang babae, Panginoong Jesus, wala na tayong alak, wala na tayong handa. Sabi naman ng ating Panginoong Jesus, huwag mo akong pangunahan, babae. Pero yun nga, yung tubig, ginawang alak. No? Pero ngayon, ang alak ginagawa ng tubig. Diba? Baliktad na. Tama? Sa mga nagiinom. Gulp na sila. Okay. So, bakit ba yung alak ay yung una dun sa kasalan? Kasi ang alak, sabi nila, habang tumatagal, lalong sumasarap. Tama po ba? No? Yun ang sabi. Sabi daw nila. No? So, ibig sabihin nun, magandang halimbawa ng ginawang himala ng ating Panginoong Kristo noong siya ay nasa Kanaan. No? Inalintulad niya ang pagsasamahan ng isang mag-asawa sa isang alak na habang tumatagal ay lalong sumasarap. Ang marriage is a God ordained. No? Tandaan natin, itinatag ito ng Diyos. Isang institusyong itinatag ng Diyos ang pag-aasawa kung kaya't ito ay maganda at marangal. Nabasa natin at natutunan natin ang Diyos ay may panukalang iwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at siya ay makipag-isa sa kanyang asawang babae. No? Ibig sabihin nun, hindi mo naman tinatanggal yung responsibilidad mo sa iyong mga magulang. No? Take note po sa mga single, sa mga kabataan, napapasok sa pag-aasawa, hindi po mawawala yung responsibilidad. No? Madadagdagan lang po. Madadagdagan lang. Pero, ang pinag-uusapan natin dito is yung pagsasama nyo bilang babae, bilang mag-asawa. Pakibasa, sister, yung Genesis 2, verse 24. Pakibigay po yung mic kay Sister Luz.
Bigyan ng mic yan, Sister Luz. Ayan. At meron na po tayong nabiling 4 na mic. Ano? Thank you, Lord. Genesis 2:24. Ito ang dahilan. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging isa. So, nagiging isa na. So, ibig sabihin nun, pag nag-asawa kayo, sa mga kabataang nandito, at nagplano kayong mag-asawa na, nababago na. No? Nagsasama na, iisa na kayo ng iyong magiging asawa. Kaya, si Daddy at si Mommy, at yung mga mag-asawaan, si Kenneth at saka si Rona, iisa na. No? Magiging isa na. Magiging God-ordained ang pag-asawa kapag ang isang lalaki at babae ay kinasal at sila'y physically nagsasama bilang mag-asawa. Ang ibig sabihin nito, puno ng katiyakan o walang pag-aalinlangan ang ginawa nilang desisyon na magsama sila habang buhay and they are set apart o inihiwalay sila ng Diyos mula sa iba upang sila eksklusibong magsasama at habang buhay nilang gagampanan ang obligasyon nila sa isa't isa bilang mag-asawa. Kalintulad ito ng pag-oordina ng isang pare, no? Yung mga pastor. No? Pag inordinahan po yung mga pare o pastor, buong buo yung loob ng isang magpapare o magpapastor upang pumasok sa ganoong bukasyon. So sila man ay kapag inordinahan upang sila ihiwalay o set apart from the rest upang mamuhay siyang kakaiba sa lahat. Katulad ng mag-asawa, meron na silang nabubuhay. So maiba na. Meron na kayong ibang, kumbaga, nung ang inyong daddy at saka ang inyong mommy o kaya tong mag-asawang ito ay nag-asawa, nagsama sila, nabago yung responsibilidad. Ano po? Meron na kayong particular, anong responsibilidad ninyo? Yung mga anak ninyo. O kasama dito yung pagsasamahan ninyo bilang mag-asawa. Okay. Hindi na ako magtatanong kung may mga girlfriend at mga boyfriend na kayo, ha? Okay. Sa mga, ayoko magtanong. Okay. Sa mga merong boyfriend at girlfriend na planong mag-asawa, no? Pinaplano ninyo yung kasal, tama? Walang sumasagot, no? Ang pinaplano nyo yung kung paano ang pagpapakasal, no? Andun yung ano yung ihahanda, ano yung magiging venue natin, no? Ilan yung magiging bisita? Sana kasama kami sa magiging bisita ninyo, no? Ilan ang magiging anak? Yan ang mga plano no? At saan titira? No? Pero, sabihin na, no? Sa Pilipinong pamilya, ganun tayo, no? Hanggat may sisiksikan tayo sa bahay ng ating ina o magulang, doon tayo. Ganun ang Pilipino Meron kasing band. Ganun ang mga Pinoy. Pero, ang hindi naiisip o hindi napaplano ng magkasintahan, mag-asawa ay yung paano magkaroon ng maayos na pagsasama. Tama? Kasi po, iniisip lang yung ngayon. No? Pero yung panghabang buhay ninyong pagsasama bilang mag-asawa ay hindi nabibigyan ng plano. Kaya merong mag-asawahan, bata pa lang, no? Ilang taon pa lang silang nagkasama, no, nagkakahiwalay na. No, napapanood mo sa tulpo. No? 2 taon pa lang, no? Nagkakasakitan na sila, no? Tungkulin na mga mag-asawa na panatilihin ang katatagan at integridad ng kanilang pagsasama, no? Ang pagsasama ng mag-asawa ay hindi po bedo process. Sabi nga, bedo process. Hindi lagi na masaya. No? Parang hindi lagi Pasko, no? Ang pagsasama. Meron talaga medyo rough sailing. No? Rough sailing ang pag-aasawa. Kaya nga, meron tayong pagtuturo. No? Una-una,
i-motivate natin o pag-uudyok ng bawat isa na hanapin ng Diyos. Alam niyo po, ang sekreto ng pag-asawa, lalo na po kayong mga kababaihan, piliin nyo yung malapit sa Diyos. Bakit? May takot sa Diyos. Bakit? Bakit kaya? Kasi pag may takot yan sa Diyos, natatakot na magkasala yan. Package yan eh. Diba? O, sabi ni Sister Rachel, tama. Kasi kapag may takot sa Diyos ang kasintahan mo at pinakasalan mo, hindi na iinom yan. Inom yan, pag may okasyon. Tama? Hindi, hindi na yan mambababae. Bakit? Kasi may takot siya sa Diyos. Hindi kayo iiwan. Bakit? Kasi may takot siya sa Diyos na ipinagkaloob na obligasyon sa Kanya ng Diyos. May tuntunin ang lalaki na alagaan, di ba? Alagaan ang kanyang mga mahal sa buhay, lalo na ang kanyang asawa. Alisin natin yung anak. No? Ipinagkatiwala sa'yo, no? Nung kayong dalawa ay humarap sa altar, sabi mo, till death do us part. Sabi nga, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Hindi naman kayo sa isa't isa nangako eh. Hey Lord. No? Kapag nagsama kayo, isipin nyo lagi, meron kayong sumpaan sa harapan ng Diyos. No? Kailangan mag-udyok natin, no? Bigyan natin, no? I-motivate natin yung ating mga partner, no? Na lumapit sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Yung ating kapatid, no? Nandito, kasama natin. No? No? At sa mga iba pa, no? Darating ang panahon, makikita rin namin dito si Brother, Nato. Darating ang panahon na makikita rin na makakasama din natin sa paglilingkod si Brother Nato. In His time. Amen? We seek God para siya ang manguna sa pagpapamilya. Paano kaya hikayatin ng ating asawa to seek God? Paano po? Dapat makita sa bawat isa ang mahinahong pananalita at mapagmahal na kilos. May tinamaan ba? Okay. Paano kaya yung mapagmahal na kilos? Example nyo nga yung mapagmahal na kilos. Pagsisilbi. Pagka sinabi niyang, timpla mo naman ako ng kape. Paala ka sa buhay mo. Di ko naman dala yung kapiterya. No? So, ibig sabihin, meron kang pagkilos na merong pagmamahal. Amen? Merong mararamdaman mo yung pagkilos ng iyong asawa. Nangingiti si Sister Dida. No? Okay? Pangalawa po, kailangan mong tanggapin ang bawat isa. No? Ang pag-asawa is a lifetime commitment. Kaya dapat tanggapin ng husband and wife ang isa't isa. Pag-aralang tanggapin ng kainan ng bawat isa dahil walang taong walang kahinaan. No? Pinakasama sa ating pinakasalan. Kenneth, bakit mo yung unang dahilan mo? Maliban doon. Siyempre, kailangan may pagmamahal eh. Ha? Oh, huwag kang tatalikod, harapin mo. Okay. Ha? Kasi yung iba, pinakasalan ko siya kasi ang pogi niya. Kasi mayaman siya. Ang sexy niya. Eh paano pag nawala na itong mga ito? Wala na. Wala na. So, ibig sabihin, ang pinakasalan mo, yung katangian lang niya, hindi yung buong buo. Amen? So, tandaan natin, no? Ang lahat ng mga bagay, sabi sa salita ng Diyos, nawawala yung mga bagay na yan, ang kagandahan, kaseksihan, no? Kagwapuhan, no? Kayamanan. Pero ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Amen?
Kaya nga sabi ng ating Panginoon, tanggapin mo ng buong buo, tanggapin mo ang bawat isa. Hindi po pwedeng mayaman ka ngayon, tapos naghirap ka, bahala ka na sa buhay mo. Hindi po pwede ang ganon. Ano? Pangatlo po ay respetuhin ang isa't isa. Palaging isipin na kayong dalawa ay nanggaling at hinubog sa magkaibang pamilya. Tama po. No? Kung yung mga magkakapatid nga nagbababag, tama po. Sabi yan, ano ba yung nagbababag? Nag-aaway. Ay isa ang pinanggalingang lahi. Ay yung pa kayang mag-asawa na ibang pagkahubog. No? So mayroon silang sariling mga ugali. Kaya dapat, lagi mong respetuhin ang isa't isa. No? May magkaibang mga karanasan at may magkaibang personalidad. Yung difference may not be necessarily be wrong. Let us not force our likes and dislikes on each other. No, aralin mo. No? Kaya nga sabi, huwag tayong huminto. No? Ilan taon na si brother? Si sister? So patuloy pa rin kayo magligawan. Kasi po, sa pagsasama niyo mag-asawa, hindi natatapos ang pagkakakilanlan niyo. May lumalabas at lumalabas na ugali ang bawat isa sa inyo. Tama? Amen? Kasi nga, may iba-iba kayong pinagmulan. Okay? Respeto. Ano ba ang tawag ni Sarah kay Abraham? Abraham. Sabi niya, Panginoon. Bilang respeto sa iyong asawa, dapat po, kahit pag inutusan mo siya, respeto din. Panginoong Kenneth, maglaba ka na. Asan na si Kenneth? Okay. Panginoong Kenneth, maghugas ka na ng plato at maglinis na ng bahay. May respeto. Di ba? Sabi nga ni Sarah, di ba, Panginoon. Panginoon ang tawag niya sa kanyang asawa. Tayo din, dapat pagbibigay ng respeto sa ating asawa. No? Pangapat po ay tumugon sa isa't isa. Pag may pangangailangan ng ang isa, dapat tumugon ng isa. Show affection, return for affection, but respond only with love to weaknesses and imperfection. Ano ba ibig sabihin nito? Meron kasi tayong pagkukulang na minsan na hindi natin alam. No? Kapag nagpaparamdam na yung asawa mo ng lambing, lambingin mo naman yung asawa mo. Ano bang lambing ang binibigay ni brother kay sister? Mag-aasikaso. Yung simpleng pagkamot ng likod pag nangangati. No? Pangangailangan yan. Ako nga minsan, pag nangangati yung likod ko, pakikamot naman yung likod ko. Gusto ko lumapat yung kuko mo sa likod ko, ayaw ko nang sa labas ng damit. Kasi gusto kong madama yung pagkamot ng asawa ko. Yan. Merong tawag dito, meron tayong tinatawag na love language. You know? Alam mo yan? Love language. Services. Act of service. Affirmation. Ano ba? Kailangan na natin, sis? Kailangan na natin mag-refresh sa Family Foundation. Yung gifts na. Meron yan. So, minsan kasi may pina-answeran sa amin. Doon nakikita yung aming pagkatao. Kung ano yung love language na meron kami sa aming mga partner. Okay? Pangliwa, kilalanin ang isa't isa. Sa tingin ko po, hindi nyo pa po kilala ang isa't isa. Ang sabi ng mag-asawa, totoo po, na makikilala nyo lang ang bawat isa pag nagsama na kayo sa isang bubong. Amen? Kasi po, nandun na yung mga underwear niya, mga damit na nakakalat sa banyo, no? Mapapansin nyo yon, no? Pati pagpisak ng toothpaste.
na inuunang pisilin yung sa may unahan. Napapansin niyo na yon. Na dati pag humihilik siya, parang music to your ear. Pero ngayon, sinisipa mo na siya sa higaan. Ha? Kaysa tinatakpan yung bibig, okay na yon. Ano? Kaysa tinatakpan. So, kailangan mong kilalanin. No? Ang mahalaga naman dyan, non-stop ang pagkilala natin. Makibagi sa mga adikain at interes ng asawa. No? Kung gusto niya magnegosyo, ano bang negosyo pag-usapan natin? No? Lahat ng mga bagay na ginagawa nyo sa loob ng tahanan, lahat ng mga plano nyo bilang mag-asawa, ay dapat napag-usapan niyo, napagkasunduan ninyo. Bakit po? Kasi po, pag hindi nyo napagkasunduan yan, in the end, magsisisihan po kayo. Amen? Tagumpay niya ay tagumpay mo, kabiguan niya ay kabiguan mo. Kaya dapat, till death do us part. No? Hindi yung till death, make us apart. No? Pagbahala ka na sa buhay mo. No? Panganin po ay ang attention ay dapat ibigay sa isa't isa. Marami na pong mga bagay dahil nga po sa mga prioridad natin sa buhay. No? May trabaho, mga anak, mga apo, minsan. Ang dapat bigyan ng attention ng isa't isa, mga asawang babae, bigyan si Mr. ng attention para hindi maghanap ng attention sa iba. Hindi naman ibang babae. Baka ang attention niya ay nandun sa mga barkada. Ganon din naman ang mga kalalakihan, bigyan ng attention si Mrs. Kaya huwag tayong magagalit kapag ang ating asawang babae ay laging nasa kapitbahay. Anong ginagawa sa kapitbahay? Yan. Nagcheches. Iba na ngayon. Nagcheches na. Okay, pampito po, isa lang ang inyong direction. Dapat isa lang po yung inyong pananaw. Ha? Hindi dapat magkontrahan ang mag-asawa. They should support each other. Basta para sa kapakanan ng pamilya. Daddy, eto sana ang balak ko. No? Para maging maayos ang pagsasama natin, etong gagawin natin. Nagkakasundo po kayo. May pagkakasunduan. No? Para dun sa ikabubuti ng kapakanan ng pamilya. No? Number 8 po, laging excited dapat ang isa't isa. Alam nyo po, may mga pagkakataon na kapag minsan, lalo na kapag pagod na pagod ka na sa trabaho, gustong-gusto mong umuwi na kaagad kasi gustong-gusto mong makita yung asawa mo. Dapat ganun lagi. Lagi mo siyang nililigawan. Dala ka ng flower, pag-uwi mo. Tuwing anibersaryo, birthday, at mga okasyon, dapat merong binibigay ka. Para sa ganon, ay ma-appreciate niya yung excitement mo sa kanya. No? So, sa ngayon po kasi, pagka nasa trabaho ka, tsaka na lang natin celebrate yung birthday mo. Busy-busy ako. Yung anniversary natin, pwede naman natin i-celebrate yan ng ibang araw. Pero, tandaan po natin mga kapatid, totoo po ito, mababaw ang kaligayahan ng mga kababaihan. Amen? Totoo po yan. Ha? Tama, Rona? Mababaw ang kaligayahan. Isang flower lang yan, mapapangiti mo. Chocolate lang, pwede na. O, diba? Kaya huwag mo panghinayangan yung 100 piso, mapasaya mo ang iyong asawa. Amen? Sa pag-aasawa, kayo ay partner. Tanda natin, ang pag-asawa ay isang exclusive partnership. Exclusive ito dahil ang partner ay isang asawa ay yun lang ang kabiyak niya o yung taong kanyang pinagkasalan, wala nang ibang pwedeng sumali sa partnership na ito. No? My lover is mine and I am his. Dapat yun yung mindset. No? Sabi yan sa Songs of Songs 2 verse 16 at saka sa Songs of Songs 7 verse 10 naman sinasabing, I belong to my lover and his desire is for me.
Pinapakita ng mga nasabing talata ang katiyakan ng relasyong mag-asawa, akin siya at ako'y kanya. Dahil nga tayo ay mag-partner, magkatuwang sa lahat ng responsibilidad at tungkulin ng mag-asawa, ibig sabihin nito, sila ay magkatulong at magkaramay sa pagpapalaki at paghubog ng mga anak at pagpapanatili ng kaayusan ng pamilya, magka-partner silang habang buhay, walang iwanan sa hirap man o ginawa. Ganito ang ginugusto at ninanais ng Diyos na kalagayan ng mag-asawa. Tuntunin po ito ng ating Panginoon. Tandaan po lagi natin, ano ba ang tuntunin ng asawang lalaki, ng Diyos sa asawang lalaki? Pangunahan mo ang iyong pamilya, katulad ng pangunguna ng ating Panginoong Kristo sa kanyang iglesia. At ang tuntunin naman para sa mga kababaihan, igalang mo ang iyong asawang lalaki. Amen? Puri ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Brother Ray. At para po sa atin namang mabubunot na pangalan para sa panalangin ngayong week, Sister Luz. Amen. Thank you, Lord. Magsitayo na po tayong lahat, mga kapatid, para po sa hello, mic test. Hey, pagpe-pray para sa buong isang linggo, ang mabubunot po natin through the help of the Holy Spirit at ang presensya ng ating Panginoong Diyos. And the winner is Sister Princess Brother Jonathan and family. Samahan niyo po ako manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mambanal, makapangyarihan sa lahat muli. Maraming salamat po, Panginoon, sa espesyal na araw na ito, Panginoon, na kami ay pinagtipon-tipon ng magkakapatid, Panginoon. Kaya naman po, Lord, dinadalangin ko po sa iyo, tinataas ko po sa iyo ang buong pamilya ni Sister Princess, Brother Jonathan, Lord God, ang buong pamilya nila, lahat ng kanilang buong sambahayan, Panginoon. Lord, pagkalooban mo po ang mag-asawang ito ng magandang kalusugan, kalakasan, Panginoon. Ganoon din po ang kalakasan ng kanilang anak. Pagpalain mo pong gawain ng kanilang mga kamay, Panginoon. Lord God, ang kanilang tindahan, i-bless mo po ito, Panginoon, na maraming mamimili, Panginoon. Lord God, nawa, Panginoon, kayo rin po ang maglagay ng desire sa kanilang puso na maka-attend din sila dito, Panginoon, ang Sunday fellowship dito po sa Tropical, Panginoon. Nilalagay ko po ito sa iyong banal na pagkilos, sa iyong banal na pamamaraan, Panginoon. Lord, ingatan mo po ang mag-asawang ito, ang buong pamilya ito, Panginoon. Lord God, ingatan mo sila sa mga karamdaman, sa mga pagsubok, Panginoon. At nawa, Lord God, maging daluyan sila ng pagpapala, hindi lang sa gawain, sa buong pamilya, kundi sa lahat ng mga taong makakasalamuha nila. Ingatan mo rin po, Lord God, ang kanilang tahanan, ang loob at labas, Panginoon. Nawa, Panginoon, maging ilaw sila sa sanlibutan, Panginoon. Kaya, Lord, inahabilin ko po sa iyo, Sister Princess, si Brother Jonathan, at ang kanilang anak, Panginoon. Lahat-lahat po ng pinagkaloob mo sa kanila, Lord, ay pagyamanin mo po ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus kasama ng Banal na Espiritu na maghahari ngayon magpasawalang hanggan. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Thank you po, Sister Luz. Ngayon naman po para sa ating closing prayer at sa huling bendisyon, tatawagan ko po si Sister Rose. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Mic test. Thank you. Thank you, Lord. Pero mahina. Mic test. Thank you, Lord. Test mic. Thank Sound you, Lord test. Jesus. Thank you, Lord God. Salamat, Ama. Maraming salamat, Panginoon, sa mga mensaheng na pinagkalubos sa amin sa araw na ito, Panginoon, Lord God. Nawa, Ama, ang salita mong pinagkalubos sa amin, lalo na sa aming mga kabataan na narito, Panginoon. Nawa, magiging gabay, Panginoon, Lord God, sa buhay na mag-asawa. Nawa, Lord God, ang bawat isa, makatupad, Panginoon, Lord God, sa iyong mga pangako, Panginoon, alituntunin kung papaano magbuo ng pamilya na naayon na sunod sa iyong kalooban, naayon na sunod sa iyong kalwalhatian, Panginoon. Nawa ang bawat isa, Lord God, ang mag-asawahan, nawa, Lord, makita ang iyong mga halimbawa, makita ang iyong kalwalhatian sa bawat tahanan. At nawa itong mga kabataang ito, Panginoon, tulungan mo, Lord God, na kung darating ng panahon na sila'y nasa tamang oras o panahon sa pamuhay na mag-asawa, nawa, Lord God, ikaw din ang magiging sentro sa kanilang tahanan. Kaya salamat, Panginoon, sa mga paalaala mo, reminders, Panginoon, kung papaano mamuhay ng mag-asawahan na kasama ka. Kaya salamat po, Lord God. Kaya amang banal, sa hapong ito, Lord, dalangin ko, Ama, na itong lahat na nandito ay uuwi, ibaon ang iyong mga salita. Nawa ang bawat isa, Lord God, ang banal na Espiritu ang kasama saan man naroon at daladala ang iyong pagpapala. Salamat po, Panginoon. Lord God, sabi mo sa bilang, Panginoon, bilang 6, ganito ninyo babanggitin ang aking pangalan sa pagbindisyon. Pagbindisyon sa bawat isa, hindi lang sa mga Israelita na banggit sa ating Panginoon, kung hindi ang lahat ng member ng TLW community, higit sa lahat ang Cluster 5. Lord God, salamat po. Sabi mo, Panginoon, pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at pagkalooban ng kapayapaan. Lord God, itong lahat, Ama, nawa maangkin namin, Panginoon, Lord God, ang pagpapala sa bawat isa, Ama, na kung kahit saan kami naroon, Panginoon, ay ikaw ang kasama. Ang pag-iingat mo, ang pagsubaybay mo, ang paggabay mo, ang kapayapaan mo mula sa iyo, Panginoon, ay maranasan. Ama, itong lahat, tinatas namin, Ama, samot dalangin namin, Panginoon, sa pangalan yung anak na si Jesus, sa gabay at patnubay ng banal mong Espiritu na maghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Thank you, Lord. Pagpalain ka at ingatan ka niya, maging mabuti siya sa iyo, mas ng kaniya nang may pagmamahal, pagpapala ng Diyos ay kampihan mo. Ang pagpapala ni Jesus ay sumaakin, pagpalain nawa tayong ng may kapal. Ang pagpapala ni Jesus ay sumaakin, pagpalain nawa tayong
Everybody say, Amen! Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord above. And sing you the glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. Iniibig kita bilang kapatid. Iniibig kita bilang kapatid. Nakita ko sa'yo ang kalwalhatian niya. Iniibig kita bilang kapatid. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the new Lord has begun. Oh, when the new world has begun. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the new world has begun. Praise be to the Father, praise be to the Son, praise be to the Spirit that makes God one. Praising to the Father, and praising to the Son, praising to the Spirit that makes God our one. God bless us all. Remember, Jesus is number one. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God. Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday, Brother Kenneth. God bless you always. Happy birthday, Sister Josie. Happy birthday! Maraming salamat po sa lahat ng umattend sa Facebook at Zoom. At ganun din po dito. May announcement po ba kayo bago tayo magtapos? Wala naman. Okay. So, ang mga youth po ang host sa Sunday. Hindi po, yung praising and worship lang po. Praise and worship lang. Youth NYA. Tapos po, para po sa worship team, may practice po tayo next Sunday po. Yes. Okay. So, opo. Share a word po natin. Malapit na po. No? Masasama na si na Regine. Yan. Yan. Amen! Magiging po na ang Countdown boses na po natin. tayo. Ah. Countdown! Okay, countdown na po tayo. Salamat po sa lahat. In 5, 4, 3, 2, 1. Elvis!